Hey yo, what up? Good day, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, pupunta tayo ngayon kay Mototeki. Susunduin natin yung PCX 160 kasi gustong ko matesting yon. At titingnan natin kung pasado ba siya. Kamusta yung performance? Kasama ko ngayon yung OBR ko. Yan, si Maria. Si Lourdes. Yan, naka Mio Soul i125 kami ngayon. Ayun yung motor ko ngayon. Pagpapalit muna natin sa PCX 160 para makapag-decide tayo kung ito nga ba talaga yung best sa 150cc category. Actually 160 nga siya. So check natin yung unit. Titingnan natin kung gaano kaganda yung torque, acceleration niya, and yung handling. Sakto kasi puro maluluwag yung kalsada dito. So check natin yung unit, tara. So ito na siya, Elises, sa PCX 160 na dinadrive ko na agad. Shoutout kay Mototeki, salamat sa pagpapahiram nito. Kawawa naman yung PCX, nabaha agad. So yun, Elises, ito na nga yung PCX 160 ni Mototeki. Shoutout kay Mototeki, maraming salamat sa pagpapahiram nito. Una pa lang, yung una kong impression sa kanya, unang piga ko pa lang, napakalakas ni Elises. Napakalakas kasi galing tayo diba sa ADV 150. Tapos yung gamit ko kanina habang nagdadrive ako papunta dito is yung Mio Soul i125. So damang-dama ko yung difference. Masasabi ko sobrang lakas talaga ng torque netong isang to, itong PCX. Na may hinto ako ng konti, papakita ko sa inyo aesthetic ng motor. Pero so far tingnan nyo, grabe, nakakabomba talaga. Solid yung accelerate, yung torque neto. No, pagdating sa mga ahonan, kung medyo paahon lagi sa mga lugar ninyo, isa to sa mga recommend ko. Bawa sa mga mahilig kayo magbagyo, ganyan, yung mga paahon papunta sa mga bundok-bundok, napakaganda ng torque neto isang to. Na-vlog ko na siya, pero this one is the CBS version or combi brake system version. Yung na-review kasi natin dati is ABS version pa. Of course, kung ako pipili, ABS talaga gusto ko. Pero the good thing is keyless na rin kahit yung CBS version. Suspension, okay din suspension, ang ganda rin, no? Ito mga pangat ng kalsada dito eh, oh, lubak-lubak. Pero okay na okay rin yung suspension and may angkas pa ako. So masasabi ko good quality din yung suspension nito. Yung Honda kasi maganda yung suspension nila dito sa mga kalsada ng Pinas na baku-bako, lubak-lubak. Kasi nakakapag-play ng gusto, no? Yun yung nagustuhan ko sa mga suspension ng Honda. And sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanyang gamit ang suspension. If ang suspension ay stiff, ibig sabihin yan, pang racing yan, kailangan nila ng stiff na suspension para kahit sa mga straight na lines, hindi ka para nangangabayo na paalog-alog. Pero yung mga ganito naman na klase ng play ng suspension is maganda to sa mga ganitong kalsada ng Pinas. Ayan, kagaya nyan, kikita nyo, lubak-lubak. So ang ganda ng play ng suspension niya sa mga ganitong klase ng kalsada. Very good. So nagustuhan ko rin yung suspension netong PCX 160. Magaling talaga pagdating sa suspension ng Honda. Bagay na bagay sa mga kalsada natin dito sa Pinas. Less ang stress, hindi ka gaano bugbog, hindi mo ramdam na lubak-lubak yung dinadaanan mo. Of course, syempre mararamdaman ko pa din na dumaan ka sa lubak, lalo na kung palubog o palalim yung lubak. Pero yung mga ganito kasimple yung lubak, lalo na yung mga paumbok, hindi gaano ramdam. Nagustuhan ko yung ganong klaseng suspension. Very good, kudos sa suspension. Ngayon testing natin yung brakes. Dahil combi brake nga to, pag piniga ko tong kaliwa, may sasamang konting kanan. So 70% rear, 30% front. So testing muna natin yung rear brake. Uy, ang laki niya. Akala ko aso to eh. Bibo, akala ko aso yan, no? Nagulat ako, laki ng aso. Hindi naman nag-lock, no? Ayos pala yung combi brake system eh. I-check ko nga kung disc brake din yung likod na itong combi brake system. Hindi nag-lock eh. Kasi yung ABS version, single channel ABS lang yon, unahan lang yung ABS. Pero ang bilis mag-lock ng likod. Pero itong combi brake, napakaganda ng ano niya na, ng technology niya kasi 30, tapos dalawa pa kami ng angkas ko. Hindi ko man lang napalock.
Isa pa, testing natin medyo mas mabilis. Wala naman sigurong kasunod eh. Daming humps? Wala ding lock, no? Hindi siya nag-lock, netizen's. Hindi nag-lock yung likod. Nakakagulat na hindi nag-lock yung likod nito. Napakaganda naman ng technology na yon, ng braking system. Hindi na siya ganun ka-aggressive, no? Malaki kasi itong motor, kaya yun yung pinapangamba ko kapag ka mabilis mag-lock yung rear brake. Nakakatakot din. Pero of course, ang safety feature naman talaga always goes with the front brake. Kailangan talaga yung front brake, yung matatag, yung matibay, and hindi gaano mabilis mag-lock, no? So dapat yun ang hindi mabilis mag-lock. So testing natin ngayon yung front brake. Okay. Yung front brake niya, netizens, hindi mo ako mahahabol. Yung front brake niya, netizens, hindi gaano ka-aggressive. Ayun, oh. Ang lakas ng torque niya, oh. Oh. Ang bilis ng motor na to, netizens. Sobrang grabe yung torque niya. Nakakagulat. Halimaw na halimaw tong torque nito. Yung front brake niya, testing ulit natin dito. Hindi siya ganun ka-aggressive. Hindi siya yung instant stopping power. Ayun, oh. Maganda yung technology ng front brake niya kasi dalawa kami, mabigat kami. Pero hindi siya kaagad-agad kumakagat na para to the tendency na mag-lock siya. So napakaganda na ng ganung braking system kasi mas safe siya. Tapos yung likod naman, yung rear brake, medyo mas malakas yung kagat niya, pero hindi mataas ang tendency na mag-lock to. So tetesting ulit natin rear brake. Mamaya doon sa pagkalagpas doon sa tao. Okay, rear brake tayo, ha. With angkas ako. Oh, walang lock. Ayos, solid, no? So, ang safety talaga na recommendation, always use both brakes. Pero tinetest natin yung individual ability ng brakes para alam natin kung halimbawa may ginagawa ka o kaya kumakamot ka tapos isang brake lang na pindot mo, gaano katatag yung brakes niya kapag gano'n. So yun yung tinetesting natin. So reliable siya, no? Ang ganda ng braking system nito. I didn't expect it to be like that, na ganun kaganda yung braking system niya. Kasi alam ko kasi usually sa Honda units medyo aggressive ito, ganda. Ganda suspension niya, oh. Okay, suspension niya kahit sa ganung mga lubak-lubak. So yun nga sinasabi ko, yung mga Honda units usually rear brake pagdating sa mga scooter medyo aggressive, mabilis siya mag-lock. Pero itong isang to, napakaganda na ang braking system niya. Combi brake system siya and hindi siya ganun kabilis mag-lock, or hindi ko siya napalock kahit sa instant braking system. So kung gusto mo ng matibay-tibay na stopping power, gamit ka ng kaliwang brake lever, itong nasa kaliwa. Tapos kung gusto mo naman ng talagang totally stop yung motor, both brakes talaga. Ito, lubak-lubak test. Kawawang PCX, nasaalang agad sa trail riding. Maganda rin suspension, license, may angkas pa ako. Ito kasi sinasabi ko sa inyo nung unang test drive natin sa PCX, kailangan ko siya matesting ng may angkas ako. Kasi hindi sapat yung test drive lang dun sa parang track day nila, driving center. Hindi sapat yun, kailangan talaga may angkas ako. So kung gusto mo talaga ng mas malakas na brakes, ito talaga yung rear brake. Kasi combi brake nga siya. Kahit pindutin mo yung rear brake, may sumasamang 30% sa front. And kung may sosolo mo naman itong front brake na hindi sinasadya, mas matagal siya. Hindi siya instant stopping power, gradual yung pagkaka-stop niya. Pero maganda yon kasi hindi ka agad-agad maglalak yung front brake. To think na this is a CBS version, not ABS version, meaning to say wala pa siyang anti-lock braking system. Kapag kasi nag-lock yung brake natin, sense, hindi iikot yung gulong. Iyon yung nagiging cause kung bakit tayo sumesemplang. Kasi kapag hindi umiikot yung gulong mo, mag-i-skid ka, mag-i-slide ka, no? So yun yung semplang natin. Pero ito, napakaganda ng braking system niya. Hinto tayo saglit, papakita ko sa inyo yung aesthetic ng motor para lang may idea kayo kung ano itong sinasakyan natin, kung ano itsura. This is the CBS version of the PCX. Ayan. Tapos may hazard na siya.
Meron ding idling stop system, meaning to say within 3 to 5 seconds na hindi mo tinutwist yung throttle, mamamatay yung makina. Tapos nakakatulong yun para mas matipid sa gas. And then ito may push start din siya. Yan, tapos naka naked na handlebar. May high beam, low beam, busina. Tapos merong signal lights. So baba tayong konti. Ito yung fuel tank nyo. Ito is ano na to aftermarket na, nilagyan na ng parang sticker. So yan yung seat nya, dual tone. Dual tone yung seat nya. Tapos ito pinalagyan na lang din to, aftermarket na din yan. Sabi is OEM daw yan na Honda na mismo eh. Pero para sa akin mas pogi yung itsura ng headlight nya ngayon ng PCX 160. Kasi very neat yung design eh. Isang full assembly na lang dito. Hindi na siya nahahati. Tapos kung titignan mo mabuti, may mga detalye pa doon. All LED na. Meron din siyang daytime running light. Parang ganyan no. Na eyeline. LED na rin yung ilaw niya. Ayan no. Tapos check natin yung compartment. Mas malaki yung compartment nito compared doon sa ADV 150. Kasi 28 liters lang yung sa ADV 150 eh. Ito is 30 liters. Yan. Shoutout din kaya Stay Breezy always. Helmet spray. Ayan no. Stay Breezy. Tanggal amoy, mandirigma. Shoutout kay Breezy. Ito, available din to kung gusto nyong kumuha. Available din kay Mototeki to, alam ko eh. So, thank you Mototeki. At na-experience natin yung product ni Breezy. Sabay sa likodan naman, taillight nya, ayan, LED din. Isang full assembly na wala ka naiintindihin dito na mga pwedeng mabali na parts. Ito ring nasa heat guard na to is aftermarket na rin, no? So, bagong-bago pa lang si PCX 160 pero ang dami na niya nabili ng mga aftermarket na parts. Pati ito, yung 160 dito na nakalagay. Ayan, aftermarket lang yan. PCX lang talaga yung nakalagay dapat eh. Ayan, ganda no? May kapitan din yan ng angkas. Tapos dito rin sa kabila, ayun. Ito din no, yung pinaka-tapakan ng pillion ride. Napakalinis. So CBS version pero keyless na rin siya. Yun yung maganda dyan. So yan na license, sakyan na ulit natin siya. Again, keyless system lang siya. Ayan, andito yung susi niya, nasa bulsa ko. Pakita ko sa inyo para magka-idea lang kayo. Ayan, no, para maniwala kayo. Keyless. Keyless yan. Naka-case na lang to ng Doraemon. Naka-case na lang yan ng Doraemon. Pero keyless to. And meron na rin siyang ACG or alternating current generator. Meaning to say, pag in-start ko siyang ganyan, tahimik na siya, wala na siyang ignition sound, kagaya nito. Oh, nag-start na yon. Wala na siyang ignition sound. So, nakakatipid din yun sa battery consumption. And meron nga siya dito battery check. Wala siyang voltmeter, pero meron siyang battery check. So, kung medyo unhealthy na yung battery mo, iwa-warn ka niya dito sa dashboard mo na kailangan mo na palitan o kailangan mo na ipa-check yung battery mo. So, ngayon, ang itetest natin is yung acceleration. 12:1 na compression ratio. Tapos, napakalakas ng kanyang maximum torque and maximum power. So, yan na rin sinabi ko last time sa inyo, itong PCX is yung parang good boy. Yung ADV naman is parang bad boy. Pero pagdating sa performance, sobrang bad boy na itong PCX 160 na to. Kanina, nandun tayo, sobrang traffic. And, abot na abot naman siya. I'm actually 5'3 to 5'4 in height. Abot na abot ko naman yung motor. Konting tingkayad lang kasi medyo nakabuka ka tayo. Pero medyo nagagaanan ako sa motor na to. Hindi siya super bigat kagaya ng ibang na-try natin na motor. Magaan pa rin siya. So sa mga traffic situation, hindi ito yung tipong nakakapagod na kapag binaba mo yung paa mo is mapapagod ka. Yun nga, gaya na nakita ninyo, meron din siyang sapat na torque, acceleration, para kapag kailangan mo mag-overtake, hindi ka mag-hesitate na baka mabitin ka or sumalpok ka dun sa nasa kabilang linya. Habang tinetest drive ko siya ngayon, isa to sa mga nasabi kong pwede talaga to maging option ko sa daily drive ko kasi may sapat na power, meron siyang sapat na riding comfort, nandun yung pagkahalimaw ng torque and acceleration niya, nagustuhan ko yun. Sa mga biglaang lubak, hindi ka rin matatakot kasi maganda nga yung suspension niya kahit na magmabilis ka. Oh, with OBR pa ako neto ha. My weight is around 64 kilograms. My OBR's weight is 52 kilograms. So, kayang-kaya ng motor na to, walang kahirap-hirap. I think kahit mas mabigat pa kayo na rider, kakayanin pa rin ang motor na to. Bilis oh. Grabe, parang bullet train.
Grabe, parang bullet train. Wow, grabe tong motor na to. Napakalakas. Wow, grabe. Ang lakas. Solid. Biruin, may itsura pang touring, pero yung power halimaw, parang pang karera. Ang lakas. Na-choke na ako. Na-choke na ako. Ang lakas. Solid. Maganda to, maganda to, maganda to, maganda to, Nereses. Maganda tong motor na to. Maganda. Promise. Nakakatuwa pag nasakyan mo talaga yung parang top of the line sa 150cc. Sa specs pa lang kasi, pag tinignan mo talaga sa papel, solid na solid yung specs nito para sa price niya. Tapos pag nakita mo pa yung performance niya, sobrang solid din. Hindi nalalayo or hindi talaga masasabi na magkalihis yung landas nung nakikita mo sa specs at doon sa talagang matatest drive mo na unit. Na-exceed niya pa yung expectation ko. Sulit to, very sulit for the price point. Kung naghahanap ka talaga ng speed, ng torque and acceleration, magaling tong PCX. Magaling talaga, hindi ka mabibigo dito. Hindi ka dito mapapahiya. Ang pinaka parang ano mo na lang, deciding factor is kung type mo yung itsura niya. Kasi yung aesthetic ng motor, nakadepende yan sa taste ng tao. Magkakaiba tayo ng taste, no? Pero para sa akin, yung bagong looks ng PCX 160 pasado sa taste ko. Maganda yung disenyo niya. Para siyang bullet train eh, kasi ang bilis ng motor pero parang panturing yung itsura niya. Parang hugis bala. Hugis bala tong motor na to eh. Woohoo! Solid. Hindi ka mabibitin talaga sa torque. Average fuel consumption nga dito 36.4 oh. Hindi pa ako gumagamit niya, pero pagka ako gumamit yan, matitesting natin kung ano talaga ang fuel consumption niya. Pero kahit nasabihin mo mas malakas to sa gas compared sa 2 valves, para sa akin worth it yun. Yung power na kapalit ng mas malakas na fuel consumption, para sa akin worth it yun. Kasi mamimili ka lang talaga kung anong gusto mo. Uy! Ang laki ng lubak. Kaya naman, kaya. Solid yung suspension. Maganda suspension, maganda brakes, maganda riding position, sakto ang bigat pagdating sa traffic situation. Tapos halimaw sa torque and acceleration. Grabe talaga. Ito talaga yung contender. Ito talaga yung ano eh, nasa trono na kailangan nyo patumbahin tong PCX 160 pagdating dun sa mga factors na yon. Sobra, nangingibabaw yung ano niya. Malakas sa motor. And mapagbibigyan eh. Mapagbibigyan kung hanap mo thrill and excitement, kung hanap mo power acceleration, tapos hanap mo pa yung komportable na riding position. Nandito lahat eh. Mapagbibigyan lahat ng mga hinahanap natin sa motor eh, no? Masaya ako na testing ko tong PCX 160 kasi mostly sa mga hinahanap ko sa motor, taglay niya. So napakasaya ko na na-testing ko tong PCX 160. And hindi ako nagsisisi na hindi muna ako kumuha ng motor at pinagbigyan ko na matesting ko muna to. So may isa pa akong gustong i-testing, yung Yamaha Sniper 155. Pero so far, eto PCX 160, medyo sarado yung loob ko nung umpisa na mag-try ng PCX 160. Hindi pa siya kasama sa option ko kahit na alam kong lumabas na siya. Pero marami nagsasabi sa akin, i-try mo muna yung Honda PCX 160. Ngayon na testing ko na, hindi ako nagsisi na nakinig ako na try muna natin to. Sa mga netizens natin nagsabi, ang dami nag-request nito. Solid talaga netizens. Solid. Ganda ng performance. Sobra solid riding experience ko dito. Cornering tayo, cornering.
Bako cornering dito. Solid yung gulong niya, maganda yung combination ng gulong eh. Solid yung combination ng gulong niya. Maganda yung combination ng gulong niya. Kaya okay din siya for cornering and banking. Sakto yung size. Hindi maliit, hindi malaki. So very good. Pwede rin siya for cornering and banking. Bilis. Ang bilis ng motor na to, ako na lang nalulula eh. So yun Arises, napakalakas nga na itong PCX 160. Wala akong masasabi pagdating sa torque and acceleration. Sobrang satisfied ako sa motor na to. So I think that's it for today's vlog. Abangan niyo yung final verdict ko sa motor na to. And sigurado magugustuhan nyo yung aking parang full review with my final verdict. Ito ay parang ikalawang test ride ko na sa PCX 160. Pero mas makabuluhan to dahil na-testing ko na nga siya sa public roads, talagang dito sa kalsada, hindi lang dun sa driving center, no? Mas nagustuhan ko yung performance niya. Iba kasi yung talagang matetest mo siya sa real life situation. Napakahusay nito, idagdag mo pa na nagustuhan ko rin yung size ng gulong niya. Kasi madali siya sa mga cornering and banking. Hindi siya sobrang liit, hindi rin siya sobrang laki. Very perfect lang siya for touring. And hindi ka mahihirapan kahit na sa mga banking, sa mga cornering and all that stuff. So very good. Suspension wise okay din. Yung fuel consumption, abangan ninyo. Full review ko pa tong motor na to. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo panood yung mga iba pang updates ko sa PCX 160, make sure naka-subscribe. Also hit that notification bell. Kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Neo Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.